sana makipagkita ka sa kanya. Ikaw lang talaga nakakapagpasaya sa asawa ko sa ngayon. I miss you so much! Ano ba talaga ang gusto mo? Mascom po, Ma'am Roxanne. Gusto ko po talaga maging broadcaster balang araw. Parang si Cara Davino, kaya si Jessica Soho. Sa UP Diliman, maganda raw ang mascom doon. Hindi ko po pwedeng iwan ng nursing eh. Hindi mo naman kailangan kaagad sabihin sa inay mo, di ba? Marami na raw po akong na-miss. Hindi na daw ako makakahabol. Ganun ba? Sabi ni Dean Alvarez, pwede na raw pumasok si Lyra sa school ulit. Kasama nga niya si Miss Saavedra nung naging choir siya eh. Siya ba ang nagturo sa'yo magsinungaling sa akin? Hinahamon talaga ako ng babaeng yan. Hindi ba pambabastos yung ginawa mong makipagkita ka sa anak ko kahit na pinagbawalan na kita? Walang hiya ka. Wala kang utang na loob! Roxanne, we're civilized people here. Kaya pwede ba wag na kayong magsakitan? Huwag akong pagsabihan mo kundi ang babaeng to. Siya ang hindi sibilisado. Bakit ka ba galit na galit sa akin, ha? Akala ko ba pumayag ka na makipagkita ako kay Lyra? Huwag mo kaming baliktarin. Mr. Saavedra, anong pinagsasabi nitong asawa mo? Hindi ba malinaw ang usapan natin ng huli? Hindi na ako pumapayag na magkita pa sila uli ni Lyra? Ano ang sinasabi ng babaeng to? I'm so sorry, Roxanne. Totoo nga yung sinasabi ni Senny. Hindi nga siya pumayag. Kaya lang kasi, ayoko nang makita ka pang umiiyak. Ayoko nang makitang nadadagdagan pa yung sama ng loob mo. Kaya ako na lang yung gumawa ng paraan para mapapayag ko si Lyra na makipagkita sa'yo nang hindi nalalaman ni Senny. Niyaya mo si Lyra mag-date kanina? Hindi naman date yun eh. Merienda lang. Kaso naudlot. Bad trip kasi nanay niya. In the first place, ba't mo siya niyaya? Gusto ko lang. Natutuwa ako sa kanya eh. Alam mo, pares tingin ko. May in love na ako kay Angeline. Hoy, Lyra ang pangalan niya, hindi Angeline. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kakaisip mo kay Angeline na buhay pa siya kay Lyra, yan ang nasasabi mo. Buti pa, inumin mo tong ginawa ko. Yan. Para yung espiritu ni Angeline mapalitan ng espiritu ng alkohol. Straight. O gagawa pa ako, ha? Isa ba? Masarap ba? Sarap. Okay. Lyra? Lyra! Pumasok ka na nga sa loob. Makakasama to sa'yo eh. Eh, Ninang, baka kasi kung anong gawin ni Inay dun eh. Sana kasi, pinigilan niyo si Inay na sumugod kina Ma'am Roxanne. Ano ka ba? Mapipigilan ko ba yung galit ng nanay mo kanina? Eh baka bigwasan ako ng inay mo. Aba, kung makapagsalita ka. Aba, parang hindi mo alam, kasalanan mo naman ang, kung bakit biglang sumugod ang nanay mo doon. Diba? Nagsinungaling ka. Tapos kasama mo pa si Ma'am Roxanne. Eh, syempre talagang puputok ang butsi ng inay mo. Ninang, iniiwasan ko lang naman na malaman ni Inay na magkasama kami ni Ma'am Roxanne para hindi na siya magalit. Eh, hindi ko naman sinasadyang magsinungaling sa kanya. Kasi naaawa na rin talaga ako kay Ma'am Roxanne eh. Hindi ko talaga matanggihan yung taong tumulong sa akin kung yung simpleng pagpapakita ko lang sa kanya, yung magpapasaya sa kanya. Naintindihan naman kita. Nahirapan ka. Naiwasan si Ma'am Roxanne. Oo, sige na. Pero mali ka pa rin. Nagsinungaling ka na naman. Hindi mo na naman sinunod ang nanay mo. Sa puntong ito, parang mas kinakampihan mo pa at pinapaboran mo pa si Ma'am Roxanne kaysa sarili mong ina. Ang di tama, alam mo kung ano? Ano ho? Nagsinungaling ka sa sarili mong ina. I'm so sorry, Roxanne. Ginawa ko lang naman yon dahil gusto ko tang sumaya ulit.
And as for you, Seni, wala akong masasabi sa anak mo. Mabait si Lira. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Umayag siya sa pakiusap ko na makipagkita siya alang-alang kay Roxanne. Hindi ka gaya mo, Zeni. Wala kang utang na loob. Mrs. Saavedra, tinatanaw ko ang utang na loob ko sa inyo. Pero sana lang intindihin ninyo na aapektuhan kami mag-ina. Kontento na si Lira sa kurso niyang nursing. Tapos, ang ginawa mo, sinulsulan mo siya na kumuha ng ibang kurso. Tapos pinagsinungaling mo siya sa akin. Tama ba yon? Hindi ko kasalanan. Kung takot siya magsabi ng totoo sa'yo. Hindi niya gusto ang trabaho mo. Hindi niya ambisyong maging nurse na tulad mo. Kaya kinonsinti mo? Sarili kong anak, kinonsinti mo magsinungaling? Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ko siya papayagang makipagkita pa uli sa'yo? Sabihin mo! Dahil kung wala, kung hindi sa amin, patay na rin sana ang anak mo. Tapos magmamataas ka pa. Matapos naming i-donate ang puso ng sarili naming anak at milyones para sa anak mo. Sobrang kapal ng mukha mo! Roxanne, tama na. Pera lang ba? Pera lang. Yung pagkakautang lang namin, yun lang ang dahilan, di ba? Huwag kayong mag-alala. Dahil hanggang sa kamatayan ko, magtatrabaho ako para mabayaran ng utang namin sa'yo. At gusto kong sabihin sa'yo to, Roxanne, magpatingin ka sa doktor para matanggap mo na patay na si Angeline, para matanggap mo na hindi na siya mabubuhay sa pamamagitan ni Lira. Kaya utang na loob, huling beses ko nasasabihin ito sa inyo. Tantanan niyo ang anak ko, tigilan niyo kami. Utang na loob! Walang hiya kang arogante ka! Get out of my house! Alis ako! Lumayas ka! Huwag ka magpapakita! Kahit di malaman o maintindihan, kahit na masugatan ng puso, naghihinay sa'yo. Isa ka pa! Pinagmukha mo akong tanga at kawawa sa harap ni Zenny. Akala ko ba alam niya na ang lahat, pero hindi pa pala! Ginawa ko lang naman yun dahil gusto kitang sumaya eh. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito yung mga pangyayari. Kaya nga, kung pwede sana, patawarin mo na ako. I've been good to her. We've been good to her. Tapos, ito pang papalit niya. Bakit ba? Bakit pa pilit niyang inilalayo sa akin ang anak niya? Han, bakit kasi hindi mo na lang siya pabayaan kay Seni? Wala na naman tayong magagawa kung yun ang gusto niyang mangyari. Pabayaan na lang natin sila. No! Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na para tayong naisahan. Eh, siya puwera porque nakuha niya na ang gusto niya? Hindi ako papayag sa gusto niya. Hindi ako papayag na kunin niya ang anak ko sa akin. Mars, anong nangyari sa mga Saavedra? Please, nagyara ba kayo? Please, kwentuhan mo ako. Nag-away kami ni Mrs. Saavedra. Galit na galit siya sa akin, galit din ako sa kanya. Sana lang wag na silang magpakita pa uli dito. Alam mo, Mars, naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng paggigigil mo na mailayo si Lira sa mga Saavedra. Gusto mong protektahan si Lira. Saka gusto mong maisalba ang relasyon niyo mag-ina. Pero alam ko rin yung isang pang rason. Ano pang isang rason? Guilty ka eh. Hanggang ngayon, nagigilty ka pa rin. Nagigilty ka sa ginawa mo kay Angeline noon. Tama ako, di ba? Tapos, umiiwas ka.
umiiwas ka dun sa guilt na yun. Kasi, oo nga naman. Tuwing nakikita mo mga magulang niya, kinukurot ka sa konsensya mo. Tama? Sige, Becky. Sige, ha? Lakasan mo pa ang boses mo, i-broadcast mo sa lahat. Tandaan mo ito, Maria. Hindi ko ginawa yun para sa sarili ko. Ginawa ko yun para sa anak ko. Ginawa ko yun para iligtas ko ang buhay ni Lira. Kaya hindi mo ko dapat sumbatan. Mars, hindi naman yun. Huwag mo akong hawakan. Ayoko nang pag-usapan pa natin ito. At pakiusap lang, utang na loob. Huling beses mo nababanggitin ito, pwede ba? Pasensya na, hindi naman yun ang ibig ko sabihin na... Anak, pwede ba kitang makausap? Pag-isip-isip ko kasi, ano kaya kung patingnan natin sa psychiatrist ang mami mo? Ibig ko sabihin, para baka sakaling makakope up siya sa sitwasyon bago pa lumala yung... I don't know Ala- that. I don't know. I mean, it's not like any of you here care about what I think. Anak, ano ba yung pinagsasasabi mo? Si Mami okay pa eh. Pero ikaw, kamampi kita eh. Ikaw nagsabi sa akin, Dad, pagtsagaan ko siya. Para magkalapit kami, ikaw nagsabi, be patient with your mom. Tapos yun pala, ikaw din yung gagawa ng paraan para magkalayo kami. Napaka-ipokrito mo naman. You watch your mouth, At least I'm not the one saying something and doing the exact opposite. Dad, alam mo naman eh. Insecure na ako kay Lira eh. Tapos ikaw pa yung gagawa ng paraan para magkita sila. Behind my back. Anak. I'm really sorry kung ano man yung mga nasabi ko Bakit sa'yo. Kung hindi ako yung ninapit mo sa kanya? Ako yung anak mo! Bakit hindi ako yung ninapit mo kay Mami? Dahil sa puso ni Angeline, puso lang yung daddy ako ni tito ako. Buong-buo ba ako, Dad? Humihinga pa ako? Bakit ako hindi niyo ako magawang pag-agawan? Nandito lang ako. Bakit niyo pa ako binuhay, ha? Kung hindi niyo rin lang naman ipaparamdam sa akin na anak niyo rin ako. Anak, No! Nay? Uminom ka na ba ng gamot mo?
Opo. Buti naman. Sige, magbibihis lang ako. Nay. Alam ko na malaki ho yung kasalanan ko sa inyo. Sorry po. Tama na. Basta wag mo na lang gagawin ulit yun, ha? Wag ka na magsisinungaling sa akin. Opo, Nay. Nay, sana ho, huwag nyo na ho puntahan yung mga Saavedra. Ano po bang ginawa niyo doon? Saka ano po bang nangyari? Ayoko na silang pag-usapan. Kalimutan na lang natin sila. At nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang lalapit sa kanila. Ang gusto ko, kalimutan na natin sila. Pwede ba yun? Nakita mo ba si Roxanne? Ay, kuya, umalis kanina. Nang mamadali. At saka parang galit, kuya. Galit? Oo. Si Vanessa, napansin mo ba? Ay, kuya, hindi pa lumalabas ng kwarto niya mula kanina. Nagtataka nga ako eh. Ay, tanghali na at may pasok siya. Ay, no, kinatok ko, kuya. Kinatok ko talaga, pero didma lang. Ano ba? Vanessa? Vanessa? Kuya, hindi kaya may masamang nangyari kay Vanessa? Kuya, baka binangungot na si Vanessa, kuya. Vanessa, open the door! Pakikuha mo yung susi. Opo. Vanessa! Kuya. Okay, buksan mo na. Kuya, wala si Vanessa. Kuya, wala ang mga gamit. Kuya, naglayas si Vanessa, kuya. Kuya, saan nagpunta si Vanessa, kuya? Ang alaga ko. Ay, saan nagpunta si Vanessa? Ay, nako, Roxanne, tama ka. Alam mo, talagang walang utang na loob at walang konsiderasyon yung Zenny na yan. Kaya I'm sure, pinagbabawalan niya ang anak niyang kausapin ka. Hence, hindi sinasagot ng lirang yun ang mga tawag mo. Alam mo, kung alam ko lang na magkakaganito, hindi ko na sana dinonate ang puso ni Angeline sa anak niya. Pero nangyari na. Nagpauto na kayo. So, paano ngayon? Just charge it to bad experience? Kung gusto niya layuan ko ang anak niya, sige, gagawin ko. Pero hindi ko makakalimutan ang kawalang utang na loob ng Zenny na yan sa amin. So, what are you planning to do? Ipamumukha ko sa kanya na kung wala kami, wala rin silang mag-ina.
Take care. Thank you. Lira, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan ang ninang Becky mo? Naku, Nay, nasa palengke ho si Ninang eh. Halika ho, mag-almusal na tayo. Nay? Tungkol nga po pala dun sa pag-aaral ko. Gusto ko na hong ituloy ang nursing. Kakausapin ko na ho yung dean uli para makapasok na uli ako. Teka anak, bakit mo itutuloy yun? Kung hindi mo naman pala gusto talaga yung kursong nursing. Yun nga, Nay eh. Gusto ko naman ho yung nursing dati, diba? Pero ngayon, bigla akong nagbago yung isip ko eh. Bigla akong nagbago yung hilig ko. Siguro nga, Nay, bata pa ho ako nun kaya pabago-bago pa yung isip ko. Pero, sige ho, Nay. Okay na ho. Wala na akong kaso sa akin yun. Wag. Hindi mo ako kailangang intindihin. Kung ano ang gusto mong kuning kurso, yun ang sundin mo. Hindi kita pipigilan. Salamat, Nay. Ay ka na. Kain na. Sige ho. Sandali lang. Nandiyan na. Ito, Leo. Pasok po muna kayo. Hindi na. Alamin ko lang sana kung nagawi ba dito si Vanessa. Tinawagan ko kasi si Jillian eh. Nasabi niya sa akin na baka napasyal dito yung anak ko. Nandito ba siya? Naku, wala ko si Vanessa dito eh. Si Ma'am Roxanne po, dito kanina. Si Roxanne? Anong ginagawa niya dito? May pinag-uusapan ho sila ni Mama. Hindi ko ho alam kung tungkol saan yung pinag-uusapan nila eh. Actually, kakalis lang ho nila. Di ba nasa second year na sa nursing ang anak mo, Zenny? Abay, sayang naman yung 2 taon na pinaghirapan mo kung bigla na lang siya magpapalit ng kurso. Ba't mo kasi pinayagan? Anong gagawin ko? Hindi ako papayag. Di akong lalabas sa kontrabida doon. At yung si Roxanne ang bida. At saka doon maligaya si Lira. Kaya sasamahan ko na lang siya. Doon na rin ako. Pero alam ba niya na kapos ka sa pera? Na kung kani-kanino ka nangungutang at sumasideline para lang maipanggamot siya. Tapos ngayon, sasayangin lang niya yung 2 taon na ipinangmatrikala mo sa kanya. Musang pabayaan mo na si Lira. Okay lang yun. Alam mo naman na basta sa ikaliligaya ng anak ko, kahit magkakandakuba ba ako sa pagtatrabaho, basta mairaos ko lang siya, gagawin ko. Okay na. Huwag ka na ma-stress. Roxanne! Roxanne! Hi. Good to see you! Same here, Doc. Kamusta kayo ni Leo? Coping. I guess we're coping. Good. So, what brought you here? Bilang kaibigan namin ni Leo, may gusto sana akong hinging pabor sa'yo. Sure, tell me. Anong pabor yun? Si Zenny. Gusto ko siyang matanggal sa ospital na ito. Matutulungan mo ba ako? Tito, hindi ko po talaga alam kung nasan si Vanessa. Like what I've said over the phone, hindi pa po talaga kami nagkikita. Tito, okay na po ba kayo? Hindi ako okay. Mas lalong nagiging magulo at komplikado yung sitwasyon ng pamilya ko kaya sa ngayon wala po akong maging okay. Is this some kind of a joke, Roxanne? Mukha pa ako nagbibiro, Doc. Wait, may problema ba sa inyo ni Zenny?
Dok, itatanong ko ba naman ito kung wala kaming problema? Then, tell me kung ano naging problema nyo. Baka pwede natin pag-usapan. Baka pwede kayong mapagkasundong dalawa. Hindi na kami magkakasundo ni Zenny. Malinaw ang gusto ko. Gusto kong matanggal sa trabaho si Zenny at gusto kong tanggalin mo siya. Dahil kaibigan mo kami ni Leo. Yun ang gusto ko. Masama po yung pakiramdam ko. Huwag ka nang magdahilan. Alam ko naman kung bakit ayaw mong sumama sa akin. Bakit gano'n na lang yung pagtanggi ni inay na makipagkita ako kay Ma'am Roxanne? Kasi yung nanay mo, may mga nagawang mali sa mga... May mga nagawang mali sa mga Saavedra? Kamukha naman kami ni Angeline, di ba? Bakit hindi ko kayang mahalin? Look, I'm just reminding you, hindi ibang tao si Vanessa. Anak natin ang batang yan. Hindi natin siya anak, Leo. Ano ho bang dahilan kung bakit iniiwas niyo ako kay Ma'am Roxanne? Ano po bang nangyari noon na ayaw nang sabihin sa akin? May nagawa pa kayo sa kanila? Alam ko may tinatago ka. Ano ho bang nangyari noon?